Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto tayo ng garlic prawn. O siya, umpisahan na po natin. Naglagay lamang ako dito ng pinaghalong oil at saka butter. At ngayon naman, dinibain ko na rin yung ating prawn. Nilagyan ko ito ng salt at saka ng pepper. At pagkatapos, itong ating wok ay lalagyan natin ng rosemary leaves at saka ng curry leaves. At kapag okay na, pwede na natin isalang itong ating mga prawn. So, ganun lamang siya kasimple mga kabahag. Siguraduhin po natin na hindi ma-overcook itong ating mga prawn. Makunat po kasi ang meat kapag masyadong malalaki na ang prawn. At ngayon, inaalalayan natin ito. Baliktarin lamang natin at siyempre, kapag nabaliktad na, bubuhusan natin ng butter sa ibabaw. Ganyan lamang po kasimpleng lutuin ito. At katulad ng palagi kong sinasabi, habaan lang natin ang pasensya at huwag tayong maiinip. So ayan, luto na yung ating first batch ng prawn. Pwede na natin itong hanguin. May kamahalan ang pagkakabili ko nito sa farmers. Just imagine, yung 3 piraso, inabot po ito ng 360 pesos. Compare natin sa swahe, halos 1 kilo na po yun. Kasi minsan 450 or 500, ganun lamang ang kilo nito. At ngayon, gagawa na tayo ng sauce. Naglagay tayo ng butter at syempre, yung maraming garlic. Para mas feel natin ang lasa ng sauce kapag ibinuhos na to. Naglagay din tayo dito ng white onion. At ngayon, nilagyan ko rin ito ng rosemary leaves. Nilagyan din natin ng curry leaves. At meron pang missing ingredients na hindi ako nabili kasi ang hirap hanapin sa market. Dapat may dill po ito nakasama. So kung gusto nyong magkaroon ng konting heat, lagyan natin ng sriracha, tabasco or hot sauce. Anything will do. Naglagay din tayo dito ng konting honey to balance the taste. At ngayon, siyempre, yung ating guest. Kasama ko ngayon si Sir Amiel. Sila po ang may-ari ng Palaya Natural Farm. So ayan, at magaling din magluto itong si Sir. So ngayon naman ay isusutay na niya itong ating mga nilagay na ingredients to balance the taste. Kailangan mag-incorporate po ang lasa ng mga ito. So ayun, at titikman na ni Sir Amiel ang ating ginagawang sauce. So eto, at unang sinubukan ni Sir Amiel kung ano ang lasa. At syempre, titikman din po ng inyong kabahag. At ito ang comment ni Sir Amiel. May kick ng may kick na siya. So this is it. Normally, gumagamit po ako dito ng cooking cream. But this time, dahil wala pong available at hindi ako nakabili, okay na okay din gamitin po itong Nestle's cream. At katulad po ng inyong napapanood, haluin po lamang natin ito ng may kasamang pagmamahal. Ito po ang natatanging ingredients na libre. At I am sure kapag marami kayo nito, masarap ang outcome ng inyong niluluto. Almost ready na itong ating inihanda na pagkain. At ngayon, lalagyan naman natin ito ng pepper powder. Ito ay nagbibigay din ng kakaibang lasa at nag-a-add din siya ng konti lamang na heat. O siya, ilagay na natin itong oil na pinagprituhan natin kanina ng ating prawn. Pinaghalong oil ito at saka butter. At ang matindi dito, yung lahat ng juice ng ating hipon ay nandito po lahat. Kaya malasang malasa po ito. At ngayon, okay na ang ating garlic prawn. Pwede na natin itong iset up. O siya, lalagyan na natin ito ng garnish. Ililipat lang natin ng plate para mas malinis tingnan. So ayan, at dahan-dahang inililipat ni Sir Amiel. At ngayon naman, ito-torch pa niya yung ulo ng hipon. Lalagyan natin ng konting char para mabango at masarap ang lasa. Yung mga taba kasi doon, hindi gaanong na-burn. So ngayon, this is the time para lagyan natin ng extra flavor. At ngayon, after nating ma-torch, lalagay na natin yung sauce dito sa ating prawn. So I think this is the best time para kainin ito. Grabe, ang bango ng amoy. At kung naririto lang kayo, I am sure kanina pa kayo ginugutom. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na po kayo. At ibig sabihin, natututo na po kayong magluto little by little. Kaya comment naman dyan para alam ko kung saan nakarating ang recipe namin na ito. Kaya follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. So ayan, okay na yung ating prawn. At ngayon naman,
lalagyan na natin ito ng garnish sa ibabaw. Maglalagay po tayo ng alfalfa. But first, make it sure na naghugas po kayo ng inyong mga kamay para mas malinis itong ating ginagawa na pagkain. At ngayon naman, maglalagay po tayo ng sulfur cosmos. So ayan, ganun lamang po ito kasimple. Yung iba dyan, minsan, petals naman ng orchids ang ginagamit. By the way, kung tatanungin nyo ako kung saan ko nabibili itong mga edible flowers na aking ginagamit, sa Robinson Supermarket ko po ito nabibili. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! So paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.